Hey everyone, just to quickly butt in here. Yup, it's me again, Matthew. Yeah, you know me too well, guys. Throughout the beginning part of this episode, I'm sorry, but it will only be audio again. I'm so sorry, guys. I know. But midway through the video, we're gonna have visuals back, right? Right? Isn't that exciting, guys? Just what I said last video. You're still gonna enjoy the episode, of course. Come on, it's Oi Podcast. But yeah, just a quick little PSA, and I hope you guys enjoy watching this video again. And sorry again for the inconvenience. Me and the creative team are trying to work things out here. So yeah, enjoy the episode and enjoy part 2 of this Oi Podcast. Sheesh! Pero Na, parang ang button ngayon tuloy. kaya nga pag tumuro ginawang soundboard si Itong soundboard natin dalawa. pero yun, yun lang naman, nagsimula ako sa EXO twice, tapos Yan. nagdagan na siya. Wait lang, kukunin ko uli yung position ko. Higa mo na. Hinga mo na. Naipit yung chin ko kakaway. Naipon dito sa side na to Okay, inhale. Inhale, exhale. Wait lang kasi lumabas yung tawa uli ikaw guys, sige, go. parang kakarating ko lang. Hindi kasi nung time na dumating ako sa Pilipinas, yun yung time na parang sumisikat na yung BTS dito. Oo. That was like their high school era. The boy in love shit. Oo. And then yung kapatid ko kasi baliw na baliw siya doon. Kaya parang na-integrate yung buong pamilya namin dahil palagi niya pinapatugtog. Tapos yung sinasabi mong TV show, nandun din yung EXO doon. Tapos yung pineplay pa nila, it was either Wolf or Mama. Growl. Hindi, wala pa yung growl nun Wala pa. Favorite songs. Kaso, tapos tuwan-tuwa kami kasi syempre bata, they were on some furry shit. Tangina, ikaw yung nag-growl. So growl pinag-uusapan natin Kasi yun talaga they were on some furry shit in their like early, Yeah, they were on some furry shit. Shoutout sa mga furries dyan. Shoutout sa mga furries. Local. Maraming salamat sa pag-handle ng IT department. Mas lalo na yung mga furries. Paano nyo nakakaya yung init? How hot is it in that fursuit? First time ko makakita ng furry sa Tangina, ba't ito na yung usapan? Wait lang. Sorry. Lumilihis Akala ko makipap. Di na tayo matatapos dito. Dun mo nalalaman na Sige. ang short ng attention span niya biglang. The first time I saw a furry. Tangina. De. First time ko makakita ng furry sa MetLife, yung nag-MetLife tayo. Bigla ako nagulat kasi ako nagbabantay ako. Ako lang mag-isa nun sa stand natin, nagbabantay ako. Ito na lang, may nag-roam around the furry. Nagulat ka ba? Parang, what the fuck is that? Hindi, alam mo, na-encounter ko din yun. Isang group sila. 5 tao sila. Yung isa, kamukha ni Sonic Yung the rest, hindi ko alam Tangina, seryoso hindi ko alam kung sino yung the rest. Hindi sila si Knuckles, yung alam mo, makikilala mo. May sarili silang characters, May mga persona na Oo, sila. tangina, hindi ko sila kilala. Tangina, tinatry ko i-identify. Sino yan? Si Barney? Tangina. Si Barney! Kala mo May Sesame buntot na Street mahaba, tapos purple siya. So sa tingin ko, Dapat nilapitan mo, Si tapos Barney? gaganon bigla. Kumanta ka, I love you. You love me. sabihin ko, boss, pa-picture. Isang I love you love me nga. Ganon. Ang inang yan. Tapos gaganon siya sa camera. Hello, Five Nights at Freddy's. Freddy Fazbear pala yung nakita. Si Bonnie pala nakita. Hindi, sige, wait lang. Hindi na natapos. Continue. Basta yun, tangay na kasi yung MV kasi na yun, yung nagiging wolf Magiging shit wolf sila. sila. Oo. Tapos, parang nag-segue na yun papunta sa mga low-key emo kasi yung K-pop nun, yung mga boy bands. Yung heavy eyeliner. Oo, yung mga shiny, mga Lucifer, ganon. Tapos, ano ba yung una kong parang era pa ata ng Cheer Up nun, ng Twice. 2017?
Oo, parang ganun. Tapos, nakita ko after nila manalo. Nanalo sila nun eh. Basta nanalo sila ng music award nun. Nanalo sila sa Wabawin. Siguro. Ano ba to? Hindi sila nabokya, basta ganun na lang yan. Tapos, Tag-ina, throwback ka. tapos wala, nag-segue na lang siya. Parang hindi ko na napigilan. O sino Pero- na naman yon? Sorry. Kasi kapag O tignan mo, inulit-uli. Wag na! kagi ka rinig sa ano yun, sa recording. Sorry po. Ano yun? Ano pa bang group na actually na ano din sa Blackpink nun, kaso kasi ang gulo kasi ng fandom nila eh. Putangina. Totoo lang. Totoo Hindi, lang. ito lang Tanong na lang din namin sa mga Blackpink fans yan, sa mga Blinks. Yes po. Anong pinag-aawayan nyo? Hindi rin Hindi, namin, parang alam hindi mo rin kasi namin alam. lahat ng mga fan, ganito kasi yun sa mga Blinks, mas lalo na yung mga dating Blinks. Every other fandom, pinapanood kayo online kasi parang nakikipagsuntukan kayo sa hangin eh. Oh, seryoso. Ito kasi, bilang early Blink stand din, Ayan. Ang dami- Perspective mo. ang dami talagang, kasi parang ang general audience ng Blackpink dati mga preteens? Preteens? Yeah, preteens. Parang mga 14? Yeah, 16? mga ganyang edad down at that time, target audience ng Blackpink Oo. talaga. So, talagang gaganon sila, mga away talaga sila kasi Paano? Paano? Ito kasi yung tanong ko. Parang yung mga furry, no? Diyos mío, Marimar! Ano persona mo, pre-aso? Nang inang yan. Hindi persona yung taga-tondo lang talaga. Uy! Uy, ba't mo ko tinadox? Hindi, masasensor yun, masasensor. Hindi, sa tingin ko kasi, anong pinaglalaban nyo? Kasi minsan, makikita ko na lang, minention lang si Jenny. Ay. Tapos biglang, yung comment, you can't comment on her belief to pop. Tapos ang layo na ng Sunod-sunod Wait, na. oo. medyo may sagot ako dyan. Oh. Kasi ang atake talaga ng ang atake talaga ng Blackpink. Ang bilis nun ah. Okay. Ano ba yun, sis? ang atake talaga kasi ng Blackpink, girl crush, strong, Mm. independent women, no. Mm. Wala kayong kami ang Pabebe Girls, wala kayong magsasabi. Okay. Kasi ganun yung vibe sila. Oo. Wala kayong pwede sabihin Oo, sa amin. oo. Ayun nga, yung target audience sila preteens talaga. Mm. So, they really do look up to Blackpink as inspirations. And, Oo. I want to be like Jennie. I want to be like Atutubi. Rose. I want to be a tutubi na wala. I want to be Makulit ka. Galing. Ayun nga, ang target audience talaga nila is preteens where people really do idolize Blackpink as a strong image of let's say woman empowerment. Mm-mm. Kasi I'm a woman. Oo. Congrats! Pwede ka na rin magsabi. Ano yung mga tao sa na fans dati ng BTS? Ano daw? Bading. Ayan! Pwede. You're a woman. Like kunyari girl talaga ako. No? Okay. Kunwari na ngayon. Bawal ka na magsabi nun. So I want to be like them who appear strong. Hindi need ng lalaki. Hindi need ng tawag doon? Sige na. validation. Hindi need ng validation sa labas. Sabihin mo. Yung sasabihin niya. Time out. Wait lang. Meron sasabihin si Kuya Robic. May sasabihin si Kuya Robic. Sabihin mo, Kuya. May narinig Bilis. kasi ako kay Edward. May narinig ako dito. Ano sa'yo ko? Apritada. Oh, mga blink. Strong girls don't need apertara. Parang parang INC pero Hoy! Lowa na. Tangina ng podcast na to! Tangina magiging 3 episode to ng tawa lang. Puta
Putang ina, hindi tayo matatapos dito. Pwede ba itong episode ng puro tawa lang tayo? Ay, nako. O, tuloy. Pero ayun nga, they really do appear like a strong image for... Pero ito na, Philippine hindi. girls. Para Pero matapos na tayo. Okay, gets. sige, so, ayun. Sige. Ano yung point natin? Anong point Hindi, nila? hindi, ano kasi yun? Sige. Parang ano kasi sila, it's like, parang kasi silang nabu-blue balls palagi, kaya palagi silang frustrated na galit. Kasi dinungeon ni YG yung Blackpink, wala silang comeback, wala silang kahit ano, kaya parang, putang ina, kada may magsasalita, parang bakit mo siya binabanggit? kaming comeback, inaasar nyo pa kami! Oo, parang ganun sila, ganun Ito nga talaga kasi sila. yun. Ito, hindi pa rin nasasagot yung tanong ko. Bakit parang na-mention lang yung isang member or may sinabi lang na comment? Hindi naman siya masamang comment. Ba't nyo inaaway yung... Ayun nga, They see them as a perfect image. parang hindi, sa utak kasi nila, mabanggit lang yung pangalan ng Hindi na member. pa siya sila. Hindi, ito. Ito, alam ko na yung sagot dyan. Ah. So, yung era na yan, which is Yan na, yan yung na. pinaka... Hindi, kasi Kunyari, girl ka talaga. I am so a yung era na woman. kasi na yan, so dyan naglabasan yung mga top girl group na Twice, tapos Blackpink. So, since na-accept silang dalawa, ang ano niyan is yung parang pinaka-it girl ng K-pop. So kung sino yung pinaka doon, taas, syempre hatakan nila yung pababa. Syempre depende rin yung idol nila eh. Oo. So yun yung pinaka nun na yun na yung sa tanong. Yun yung parang try ko sabihin. Fan wars. Fan wars, oo. So parang war freak lang talaga yung mga Oo. Blink. War freak Oo, lang. ganun. Wala talaga silang pinaglalaban. Oo. in short. Wala. Mga Like I away, said, mga away lang. Hindi, kasi ito yung example ko sana na ito-throw. Kasi yung parang na-announce si Jennie na magiging cast member ng The Idol. Nung inexplain yung premise ng The Idol, Oh? na yun nga parang sexualization ng mga artist ganyan portrayal ganon. Tapos may mga nakita akong nagko-comment doon bakit dinamay si Jennie, ba't ganyan like because they're very much on like the female hysteria of like feminism, where they're like, oh, bakit kailangan pa i-sexualize para sumikat? Like, she doesn't need to sexualize herself to be put in Kaya like nga. good roles. pero kasi yun nga yung problem is siya naman kasi pumili ng Yeah, role. which is why it's like they're fighting the air. Kaya nga parang war freak lang talaga yung mga Blinks in Yeah. short. Ang ganda ng podcast natin, no? Naging Bisaya, naging... Bakla. yeah, bawal Tapos, ka. Ay, sorry, Tama na, naging... Ituloy mo na, ituloy na yung boy. Ngayon naging moral philosophical question. Oo. Bakit pala away ang Blink? Kaya nga, kasi ito rin kasi yun. Magre-reflect siya in the general consensus ng Filipino. Alam naman natin yung paborito yan ng Pilipino kapag may isang example na, or hindi naman, kahit may isang, isang negative na ng lahat. Yes. Which is gonna reflect din sa local fan bases ng ibang groups. Yes. So for example, sinabi mo fan ka ng K-pop, may nabasa yung matanda na na nag-aaway sa comment ng post ng mga fans ng K-pop, di sasabihin sa'yo, pala away kayo sa Facebook no? Overgeneralization. Oo, yun yung nakikita kong problem ko sa ganyan. Pero buhay naman nila yan. Kung trip nila makipag-away sa Facebook, sige. Thank you. Anong point ko dun? Wala din. Wala lang. Yap lang. We just want to... Kaya nga podcast sasalita, di ba? Yung original question na Alin? kung bakit nagsimula sa K-pop. Siya naman na Hindi, yung si huli. Edward na. Okay naman na. So, it all started when I was born. Wow, aga. Charot. Kami kasing arte. Charot lang. Pero nagsimula siya nung around I was grade 1 to 3. Talagang sobrang hindi naman sobrang immersed ako sa K-pop gawa ng mga kapatid ko. They really were into K-pop. Ayan, EXO, ito, Infinite all. Shoutout sa mga ninangs dyan. Yan. Infinite? Anong Infinix ito? gago Infinix cellphone ang Infinix puta. GT20 Pro. Shoutout sa Tag-ina. Infinix. Baka naman. Shoutout sa Baka Infinix. naman, Ang ganda Infinix. ng cellphone nyo, promise. Pero, ayun. Wala screen protector. Ayun. At ang una ko binanggit, EXO, Infinite,
EXO ka, hindi yun gago. EXO. EXO, ano masabi ko? EXO. XO. So, EXO pala. EXO, Infinite, Ah, CN Blue, 21, CN Blue. 2 p.m., 2 a.m., Tara, A-Pink, mga ganun. 2 p.m. 2 a.m. Tang ina ito nga, no? Oh. May 2 Hindi, AM. kaya nga, hindi, nag-click siya sa utak Oh, ko. di ba? Dalawa palang group yun. Di ba? Oo. So, talagang, Anong pinagkaiba nila? Ano sila? Like, yung isa nagpa-practice madaling araw. yung schedule lang kasi nila yun. Yung isa hapon. Yung hapon dito. Yung scheduling sa studio kasi. ang galing. I like it. Oo, kasi para 'di ba hindi sila nag-intersect ng schedule. Tama. Pero sa ano nila yan sa concept. Oo, yung Baliktad kasi sila ng Buti na concept. lang sa Uy Studios. Oy! Ng, Ay. Shoutout po sa Uy Records. Yan. Entertainment. Edutainment? Entertainment. And entertainment kasi. Ito, tang ina, talaga hindi ko to Ay, kukunin. I'm bingi. And, Uy. Uy, gano'n! Cut. Wow. Hindi, mahina talaga matinig ko. Pero ayun, Oo. yung mga ganong groups, talagang pinapakinggan nila ate. And iniisip ko, ito unang-unang pumapasok sa isip ko. K-pop, ano yun? Bakla. Diba? Isa ako dun sa mga pasimuno ng gano'n ng K-pop kasi inisip ko, ano ba yung mga lalaking yan? Ang lalaki? Malamya. Ano malamya? Hmm. Ang lambot. Malamya. Malambot. Pero ayun nga. Kumalaw. Pero yun nga. So ayun. Ah. So ayun, ang lalampot tas yung mga babae, super cutesy, Oo. super make up. Ayun. Mm. So inisip ko, ano yan? Pambakla. Ah. Hindi lagay yung pump. Sorry, nabasa niya yung utak ko. Oo. Ano? Plakado si ate mo. Kala mo si Clove, no? Pag nagsisi siya. Pak. Pero ayun. So, Ang ina mo, Edward. May napanood ako recently sa Facebook yung nag-cover siya ng rock song tas yung galaw niya mga ganun. Move in. hands up in the air! Testing mga Edward. Wala na. Ayoko na. Ayoko na. Kapag ikaw yung gumawa ng Kabaklaan. ayaw mo. Pag ibang tao yung gagawa ng Kabaklaan. gusto mo. Anong gusto ko? Pero ayun, so, at yung during that time na yan, I really hated K-pop kasi hindi, ayun ang lalamya ko nun ng mga lalaki kung totoo mas maskulado pa sila sa akin. Payat ako eh. So, that was around early elementary ko. Pero, around, let's say grade 6 onwards, tinatry ko, parang ako rin, nanlambya, charot. Lumambot yung puso ko, so parang, sige nga, let's give these guys a listen. So, pinakinggan ko talaga yung Infinite kasi yun yung pinaka-favorite ng sisters ko dati. So, like, okay, pwede. Same kami ni Kuya Decipher na... Ano ba yan? Si Kuya New York Machine na... Wala ka pa sa mundo. May username na akong ganun eh. si Kuya, sabi ni Brett na... EDM, I was really ang genres ko kasi nung bata ako, either EDM or power metal, basta metal. Oh, yeah. So, nisip ko na, medyo okay to, no? Pwedeng pamano. So, pero I still feel like bading to. Ay, sorry. Bakit ka lang sorry? Ano? Ano to? Bading. Diba? Pero ayun, I was slowly accepting the fact na this is just music. But why am I forcing stereotypes to it when it's just where people make noise, no? Technically noise, no, na people enjoy. So bakit ko inaano? So that was around late elementary. So nung nag-high school na ako, dito ako naging performative boy. Nakinig ako sa Twice at sa Blackpink dahil may crush ako. Yan. So,
meron So ako. parang ano ka, modern Gen Z na Yes. starter pack. Oo. Pero yun, ano pa yun, Collab luma pa story. Pero yun. kalbo ko dati. Ayun. Yun Anong yung- connect? Eh, yun yung nagdi-distinct sa akin, kalbo ko dati. Kasama pa sa performance. Oo. Shining, shimmering, splendid. Tangina. Pero ayun, Tangina, wait lang, ini-imagine ko na tuloy na kalbo ka. Tangina. mamaya sisend ng kita. Kalbo, Ah, sige. tapos what is love ka sa Exactly. Tangina. Pero ayun, Yung tropa ko. Tropa ko nag-what is Kalbo. love, gagod. Sa Facebook niya pinost, ang dami yung nag-comment nun. Wow, very nice. tapos mag-reply ako, mag-comment din ako, thanks na nag-like. Ay, nako. Pero, Ayan. ayun. Bye-bye, Icer. Ayan, uwi na ang ating isang cast member. Pakita ka naman sa camera, isang beses lang. Isa lang, isang pic lang dito. Hi daw, sabi ni Isang Tony. sip-sip lang. Ingat. Ingat, Dodoy. Koy. Ingat, Izer. Ayun. Yan. Vermazide. So, nakinig ako sa Blackpink tsaka Twice for girls. Hindi lang a girl, for girls. Mm-mm. Pero, So parang ikaw yung New Jeans nga, New Jeans fanboy. New Jeans fanboy na nangahakot ay above lang. Oo. Ako tayo Bob Starter Pack. Uy. Uy. Grabe yan. You know who you are. Hindi ngayon wala na sa meta. Wala sa na. meta. Oh, Hindi wala na pa rin meta, naman. hindi na Kapag meta. yung Napalitan ng Le Sserafim yung yung New Jeans. New Jeans. Oo. Kaso nga lang wala na rin sa meta yung Le Sserafim. Sa bagong patch update kasi yun. Ay, di pa ako nag-update. Hindi ka pa Wala nag-update. data eh. Oh, may patch Ah. eh. Update ka. Sige. Malalaman mo yung ayun. bago. Napalitan siya ni Hev Abi. Oo, tapos napalitan ng ibang music na eh. Jonela. O Junela, napalitan ni Junela, tapos basta layo na ng Spades na ngayon. Forbes page na Shoutout uli. sa oo. Forbes page. Yan. Ano yan? OG yan. Hindi, OG Hakot above starter pack yan. Shoutout sa bike ni Badjaw. Uy, nabalik Ay! Nabalik na. Nabalik na. Oh, may bagong bike na. Putang ina! May bagong bike na. Yeah. Pero yun. Ayun. Pero, ay iniisip ko, I don't have to do this for girls. Kasi bet ko din eh. Ang ganda rin nung music. Ang ganda rin nung style nila. And parang, I don't know, parang it grew on me talaga na Twice and Blackpink are not just for showing off to girls. It's actually like really still really good music. And doon Yun ko din yung perspective ko dati. Tangina, pinapakinggan ko lang to. Kasi magaganda members. Yun lang yung tingin ko dati. Tapos nagustuhan ko yung music. Napansin ko pati yung papunta akong school. Pinapakinggan ko K-pop na lang. alam mo, Feb, doon ko nalalaman na hindi pa ako late. 3 song pa lang pinapakinggan ko. Tapos alam mo, dala ko device nun, tablet na 8 inches kasya sa bulsa ko. Ganyan kalaki. Oo nga, yung mga malalaking tablet. Yung malalagyan ng SIM card dati. Oo, doon ako nakikinig nun. Then, pero doon din ako na-fall hindi naman na-fall, doon din ako nagkagusto sa BTS. Kasi, ayun ang pioneer ng Mga bakla? Pero yun yung parang pioneer of what K-pop was. Pero, ayun din, same reason with Blackpink and Twice. Ang ganda rin ng music, especially yung mic drop yung remix ni Stevie Aoki, ni Asian Jesus. Oh, yeah, for real. Ang ganda nun, sobra. Ang galing sobra. Boy with Love, Boy in Love. Tama, di ba? Oh. Tapos, ayun, yun yung 3 songs na talagang bet na bet ko sa BTS. Butter? So, naging army din ako. Tang-ina, butter, wala na eh. Butter! Tang-ina, sirang-sira na yan. Alam mo kung bakit? Okay. Eto yun babaloran kami. Tang-ina, di ba, isipin mo ako na lang natitira kasi tong dalawang to, patay na. Oh. Iniwan na ako mag-isa. Isipin mo nagka-clutch ka tapos marinig, smooth like pa rin. Yung malala pa kasi, hindi siya nagpa-play like sa bot. Meron kasi kaming isang kaibigan, may soundboard siya. Binablast niya, naka-bass boost and everything. So yung marinig mo talaga, smooth like pa rin. Parang puta. So isipin mo, nandun ka,
1v5. Yun yung masama eh. Minsan- 1v5. Minsan, Tapos biglang ganun. minsan di Oh, gumagana my soundboard looks. niya. Mas nakakatawa eh, piniplay niya sa cellphone niya. So delay, Sobrang grainy so ng delay yung tunog. ano, Puta lang yan. Yun lang yan. Maririnig mo pa siya, pinipindot niya yung sound niya eh. Tapos maririnig mo siya parang, oo, tapos parang maririnig. Buti di mo ako nakalaro ng Valorant. Ha? Ay, naku, malalato. Ay, hindi. Kung ano yung lala mo, Kuya Bread, Mas malalato. ako yung malala. Nag-concert ako sa ano eh, sa ano habang naglalaro, No. literal. Yun yung lala mo. Iba yung lala ko kasi. nako. Iba yung lala naming lahat. Oo. Hindi mo gusto makita yung lala ko sa Valorant. Pero ano, kahit anong laro kumakantahan. Ayan. Yun yung gusto ko. Sa Bloodstrike. Ngayon kasi nag-iiba na ako ng perspective sa mga laro. Hindi ko na kasi yan hinahabol. Ang edad Dati kasi professional ako. edad, professional. nagpapakita ang edad. Ha? Nagpapakita ang edad. Oo. Ako professional senior doon sa laro. Tangina. Siya yung tipong, Laro, hindi karaoke. siya yung tipong naka-automatic, tapos kahit patay siya, kahit buhay siya, wala siyang ibang inaambag sa laro kung hindi kanta. Vibes. Ambag mo for the game. Kumakanta lang siya, pre, nasa kaliwa mo. Nakinag niya. Ambag for the day! Yung favorite ko nun yung ano, balutin mo ako sa liwanag ng iyong. Yung iconic eh. Hindi, kaya, saan ka ba? Sa BTS, ayun. Ay, hindi, wait lang. Hindi, natawa kasi ako kanina. Napansin din to ni Kuya Robic. Naalala ko kasi yung tropa. Diba, sinabi mo yung 8-inch na tablet mo kasi sa bulsa mo. Nang ina yung tropa ko, iPad mini. Nang ina, sinisiksik niya sa bulsa niya. Ganyan, no? Nang ina, kung titignan mo, may tas-tas na yung pantalon niya, gago. Pinilit. Pinilit na talaga. May plato sa Ito partida, siguro medium lang siya sa pantalon. Naka double XL na siya, tang ina, taas may tas-tas na yung pantalon pa niya. Tang ina, ibang klase 'yun. Kasi yun lang kasi device ko eh. Yung school namin, yung sa shoutout FEU. Nag-integrate na sila ng mga iPad. Oh, required. Required na may iPad ka na. Sakto, kailangan niya ng cellphone, kailangan niya ng iPad. iPad na lang. Binilan siya ng iPad mini. iPad mini na may LTE. Oo. Yung problema nung sa kanya, hindi niya mobilize. So yung ginawa niya, gumawa siya ng makeshift niyang sarili niyang bulsa. Nakasya yung iPad mini niya. Tangina, hindi ko makakalimutan yun kasi muntikan na mas snatch sa kanya. Oh my Hindi, God. paano kaya yun kukunin sa bulsa tapos hindi malabas nung snatcher? Yun yung nakakatawa. Ayun, pero yun, shoutout. Paano kung hinuhugot ng Snatcher, tapos yung custom niya na na bulsa, yun yung na-upload. Tangina. Laglag yung iPad, at least sa laglag, yung bulsa wala na. Pero yun, continue. Sa BTS, pero honestly, Butter and Dynamite, it's okay. Oo. Tapos dun nga ako na pero after that, na ako, wala na, nawala yung ano ko, yung interest ko sa K-pop. And doon pumasok ang favorite interest ko so far, metal. Doon ako naging fan ng Slipknot, Linkin Megadeth. Park? Ha? Oh, hell Ay, yeah. hindi. Recently lang naging fan ng Linkin Park. Pero, Wala ka ng choice mamaya kasi yun lang kanta natin eh. Ano pa ba? Yun lang Korn, kanta ng banda natin. Korn, Metallica. Megadeth, Slayer, mga ganon. Talagang sa ngayon considered na siya as that metal. Ngayon, dati mga performative, ngayon, goth girls na gano'n. Habol mo na Ang yung mga bag ko for goth mommies. Mga Cubao Expo. Pero hindi nagustuhan ko talaga sila. Okay, babalik po si Icer dahil Yan. May ano na. Chichapo! Bulaklak! Upo ka na dito, Aisa. Dali. Okay. Upo ka muna, dito. Upo ka na, dali. Wala. Ba't basa? So, Bilis lang. So nawala yung interest ko talaga, like yung buong playlist ko sa phone. Nandun pa rin yung Twice, nandun pa rin yung Blackpink, pero na-dominate ng metal. ng metal. No, actually puro Slipknot talaga yung trip na trip ko Ganun dati. din nangyari sa music taste ko eh. And then
came around 2022. Nagdi-Discord call kami ng tropa pits ko dati. And sige, convoluted story. Nagdi-Discord call kami dalawa. Hindi gumagana yung music box. Pero yung settings ko sa laptop, pwede akong mag-stream ng music ko. Pero hindi ako marinig. Yung parang stereo mix. Oo. Sabi ko, I'll be your bot. So, mag-send ka lang sa akin ng YouTube links, ipe-play ko sa playlist. Play niya, send siya ng link, Dreamcatcher. So, ano tong K-pop? Tinanong, ano tong Dreamcatcher? Ano yan? Parang K-pop dati pinapakinggan ko when I was around this age. So, pinakinggan ko. I was like, Ano yan? Scream, Boca, Good Night. Good Night. One of the OG tracks. Yes. Inisip ko, wow, this shit's good. This shit's good. It was metal and K-pop at the same time. And it was really something na talagang inisip ko, something new to sa akin ah. Dati kong hobby, and yung hobby ko ngayon, nag-merge. So, sabi ko sa kanya, play ko ulit ah. Play ko ulit. Sabi ko, play, atas after nun, play ko ulit ah. And na-addict na ako to the point na pinirata ko. Nag-download ako. Ang dinownload ko pang YouTube video, hindi yung mismong MB, pero yung color-coded lyrics. Parang walang diba? Huh? Minsan kasi yung mga music video ng mga may mga kung ano-anong Oo, sounds pa may eh. May intro pa, may outro May pa, may intro, something may in the outro, middle. tapos So, doon ako na fall in love na talaga sa K-pop. So, nagsimula talaga ako sa Twice, pero what really invigorated? Wow! Pero what really invigorated my passion towards K-pop was, Dreamcatcher at that time. Then, doon na ako pumasok sa, I stayed talaga sa Dreamcatcher. I really stayed loyal to Dreamcatcher. And as in, ang iniistan ko lang talaga ng Dreamcatcher lang. Nawala na yung interest ko sa ngayon? Twice. Mamaya, sabi, hindi pa ako tapos. Ay. Nawala yung interest ko sa Twice, wala yung interest ko sa Blackpink, lalo na wala silang comeback nun. Wag ka mga Shoutout sa'yo, Rosie. Mami, ma-warprick ako dito ng Blink. Tang ina dahil lang sa'yo. Blink ako, wag ka magalala. Hey, rage bait. That's Tama. That's views. Tama. Views. Tama, diba? Hindi, alam mo yung gagawin mo, Edward, di ba Blink ka? Aha. Ipopost mo yan dapat sa mga groups nyo. Tama. Tapos may infiltrate natin yung feed nila. Exactly. Oo. Algorithm abuse. Ayan, tama. So, Tang ina, blatant algorithm, manipulation. Tang ina, mawala tayo, ma-block, tayo eh. Hindi yan. Kilala ko si Mark. Si Mark. Mark Bautista. Tang ina. So, ayun. Doon nawala yung interest ko sa Blackpink, Twice, BTS, and lahat ng other K-pop groups. Just because Dreamcatcher was truly something unique na pinakinggan ko noon. And sakto, season pa ng comeback nila nung Some Hall. So, isa rin yun sa reason ba't naging favorite track ko yung Because. And then, right around 2023, yung mga tropa ko, nagkaroon kasi kami ng tropahan ng Insomnias. Shoutout sa inyo, SKB. SKB. So, pero nung nakikita ko sa GC nila, may nagbabanggit, Triple S. Ano tong Triple S? Triple S. Kita ko, may pangalan. Soyun. Yun lang. Yun yung dalawang mukha na nakikita ko lagi. Sohyun tsaka Soyun. Isip ko, sino to? At first, try ko pakinggan. Hindi ko bet. Kasi hindi siya metal eh. Oo. Hindi siya... Hindi siya yung kanta mo. Hindi siya ganun. So, like, never mind. Pero, nag-comeback ng Invincible. Nisip ko, nasa pa ako nun? Nasa band practice pa para sa simbahan. Oo. So, nisip ko, pakinggan nga natin. I-shoutout mo yung simbahan nyo. Shoutout po, Youth for Christ, Yan. West A. Mga idol ko kayo. Love you all. Sana hindi nyo po nakita yung mga kalokohan na ginawa ni Edward. Nakikita nila mismo sa simbahan. Ayan. Ganyan ako sa kanila. Ayan lang. Pero, Grabe to si bro, Edward. tumigil ka. Sabi ko na. Tumigil ka. Makulit ka. Susubong kita kay Lord. Best friend kami niya. Ganon kami. Paano? Tangina. Ganon kami kay Lord. Jujutsu Kaisen yun eh. Anong Lord? Bangkay. Ay, sorry. Wrong ano. Iba yun. Sorry. Pero, ayun, pinakinggan ko Invincible. Hindi ko siya genre. Pero, damn! Bet mo. Bet ko sis!
Ano Okay. kasi ako, hindi lang ako metal enjoyer, pero ano ko nun, talagang I enjoy a good instrument. Player, I enjoy a Yung good... pag maganda talaga yung instrumental. Oo, Mm. like hindi lang yung buong instrumental, pero yung individual instruments. Mhm, Kapag ang mhm. ganda ng performance sa huhuk ako, especially sa bass. Oo. Grabe yung bassline nung Invincible ni Sigo. Ganon. Parang yung bassist. Ganon. Gumagano lang siguro bass. So, talagang naka-vibe ako noon. Paano yung ano? Kailang. Tindi. Malalim. Diba? So, Tangina, ututu ka, pre. Sorry, natawa ako eh. okay lang. Baliw naman ako eh. Pero, doon ko talaga doon ako nahatak ng Triple S. And, eventually, pumasok ako doon sa GC. Ng Triple S Philippines. Shoutout sa inyo, Triple S Philippines. Okay, may pala yun. Tapos, Ano? sabi ko, shoutout Triple S Philippines. Ay, kami pala yun. Wala, nakakita ng joke. Nag-joke explain. Para kasi Icer eh. Baliwag. Pero, ayun, sakto pa. Yung mga tropa ko na na-meet ko through Dreamcatcher, tropa ko din sa Triple S. So, talagang mas nahook ako dun sa Triple S. Sino? I-shoutout mo. Shoutout sa'yo, John Robic. Ay, Yan. ito pala yun. Sino pa? Sila Ate Gray, Ate Val. No. Miss ka na kayo. Hello Cab. Hello ka Philippines! Ayan, shoutout! Shoutout sa Hello ka Philippines! Yan, Pag-gift nyo ng shoutout. magandang cup sleeve, photocards, film strip, postcard, keychain, guitar pick keychain, pins. Hello ka Philippines! Pagawa na dyan. Ay, ito, may tanong ako, Kuya Robic. Pinakamaangas na printer sa balat ng lupa. Ba't wala pa ding guitar pick na special para sa collabo? Ikaw yung Colalabs PH eh. Na-pressure. Yan na. Nagpapirma ka na. Nakapagpa-picture ka. Ilang happy birthday. Shoutout Utang po sa ina. collabo. Ilang happy birthday na yon. Ako CEO, gusto ko kaagad. Ay, tangina, ba-blacklist ko to. Hindi, kasi ang unang pinapan project ko sana dapat sa kanila Yan. is yung banner. Which is, kinakausap ko to si Arman. Oo. Nangingi ako ng picture nila. Kasi wala ngang updated. Tanggal ka na. Pala niya. Di wala kasi sila updated na parang pictures Oo. silang lahat. Okay. Wala pang, di pa ako makapagpa-print. Okay. Pero may plano na ako. Mm-mm. Pero sa susunod na yung guitar pick. Ayan. Shoutout Yan sa yung gusto collabo. ko na. Love you guys. Ayan. Honorary member. Tangina. Hindi, number 1 fan yan. Exactly. Kaya tignan mo, lahat ng gig ng collabo, nababati siya. Pati gig ko, nabati si Kuya Robic, ha? Galing. Collabik. Collabik. John Rubik. Ay, nako. So, ayan nga. Triple S. Then, pumasok din ako for a while, Stacy. Mhm. Wait. Hindi ko tanda. Pumasok ako ng Stacy for one reason. Dahil sa babae. Ayan na rin. Ay, di pa tapos. Ha? Yung performative Hindi talaga. Hindi talaga natatapos kasi wala ako self-worth kung tutusin eh. Pero ayun. Pero ano din, over time, appreciator na lang ng Stacy. Kasi parang hindi rin talaga siya fit sa taste ko. Pero they're cool. They're good. Ito lang may criticism lang ako kay Stacy. Wow. Baka di na bumalik. As someone na hindi, wag. Wag, hindi din pwede dito i-discuss yun. Pero as someone na fan nila long time, masyado na silang repetitive in terms of music nila. Kaya yung bago nilang song, hindi ko pa nga pinapakinggan eh. Kasi naririnig ko yung clips nila. Para siyang, narinig ko na from Stacy before. And I think they need to innovate a new, I think Bebe was a good step. Kaso nga lang, lumayo uli sila sa ganun. Kaso nga, ewan ko. Alam mo nang pinaka-favorite kong latest release nila? Yung Twice cover. Yun yung Fancy. Fancy. Oh, ang ganda ng Fancy. Pero yung yung isang album nila, yung may maraming single per member. Oo, Kuya Robic, Ito okay yung ka lang. Itong bago nila. Itong bago, hindi ko, pinakinggan ko yung Oh, anong title nun? Lagi natin brain rot natin sa call?
Ayun, you guys think? Maganda pa yun. Maganda din yun. For me, no. Hindi, kasi lumayo din siya sa genre ng Stacy, which is good for their innovation in musicality. Kaso nga lang kasi, bumalik uli sila sa original nila, which is, I think, parang homage nila sa original genre nila. Pero kasi yung ano nila, ang criticism ko lang siguro, why? Palayo na kayo eh. Yes. Which is, okay lang mag-homage kayo, pero siguro, a few comebacks far down pa eh. Kaso nga lang, masyadong early sa tingin ko. Ewan ko. That's my criticism lang. Ngayon, bumalik si Machu. Ngayon, tanungin natin bakit siya, ang tagal niyang Tapos bumalik. ka na magtikol. Time out! Iba yun. Hindi, pagkalabas niya kasi ng CR eh. Nagano kasi, Isa ka palang ano eh. tumingin. Okay. Ang dami mong igakat sa strip sa ano na to, podcast na to. Pagkalabas niya kasi ng CR eh, parang tumingin ako sa kanya, tapos sabi niya lang sa akin, Hey, yo! Hey! Sarap! Ang podcast to, editor sniper. Ano kasi, kung nagpi-pay attention kayo sa akin, wow. Sa podcast na to, ang dami akong kinain. Tapos nag-mix pa siya ng Coke, tapos nag-mix pa sa Alam na yung kinain ko rin kasunod. kanina. So, ano nangyari sa'yo? Alam niyo na kung ano nangyari kapag kumakain ka ng marami. Pasintabi na lang ko. Alam Yan. niyo na. Pasintabi na lang po sa mga Pasintabi na lang. kumakain. Alam niyo na. Siya ay lumaki Natae. mabuti. Wish sa kanya ni Jollibee yun. Yung pero bisita ano, may gusto ko sabihin dun sa Stacy Oo, yan. thing na yun. Why? Kasi, Why? I've been with Stacy since Birth. technically with their debut talaga. So na-witness ko yung growth nila in terms of music. So Badmatic yun, legendary yun. True. ASAP legendary yun. Yes, Stereotype. Stereotype. Lalo yun. Lalo yun, yung buong album na yun, God Tier. Ako naging bar si ano eh, si Shion. Si yun, yan. Ano? Si Shion. May na kayo magkagawan. Tapos, yung kasunod nun, ano yun, Icer? Yung We Need Love. Oh, ano? Yeah, Beautiful Monster. Maraming ano doon. Run to You muna. Ayan, tapos Beautiful Monster. Although, Young Love din, yung full album nila, solid. Tapos, pagdating ng Beautiful Monster, I started to see some, criticisms na, bakit ganyan? Bakit ganun na yung tunog? Bakit ganun na yung production quality nung kanta na yon? Pero ano din naman sila kasi nagkaroon na sila ng Japanese releases. Yung Papi, tama ba yun? Ay sir. Papi, yun yung una. Maganda yun, sobrang ganda nun. Feeling ko yun yung peak Stacy na alam natin eh. Yung cute, tapos ganito ganyan. Tapos yun, sunod-sunod na Teddy Bear. Yung Teddy Bear ayos lang din naman. Pero ayun nga, as a debut fan ng Stacy, I can agree talaga sa pagbabago ng genre nila. Hindi ko alam kung gusto talaga nila parang magbago, mag-try ng something new para lang kasi baka natatakot sila na paulit-ulit yung paulit-ulit yung tunog ng Stacy. Anong meron? Ganun. Ano kung meron? Sabi niya, uy. Kain, men. Yeah! Tang ina, Kuya Brad, wala ka pa ring mic! Uy, records and entertainment. Yeah! Thank you. Ayan. Pogi ng CEO nila. Yun, I think yun. Kailangan din talaga ma-discuss yung mga bagay-bagay na yan. Pero, ayun, tapos ka na sa story Hindi mo. pa. I'll go. So, Stacy. Okay. So, we went from twice. So far, hindi to criticism sa'yo Ikaw yung pinakamatagal. Yapper. Bilisan mo na. So, Hindi kasi yung tanong sa tingin ko kung paano lang nagsimula parang tatapusin yan eh. pero matapos na ako. Hanggang dulo. Kaya nga. Matapos na ako. Putang We ina. went from Blackpink Sabi and lang twice to paano magsimula BTS eh. to Dreamcatcher to Triple S to Stacy. Tapos ito yung pinaka-special sa akin. Espa. Uy. Because of a very special person. Naging stan ako ng Espa talaga. Oo. Eddie Wow. Shoutout sa'yo. Miss na kita. Eddie Wow. Putang ina nyo! Good luck sa Eddie, wow. JT mo Ay! Pero yun, tapos ano rin. Gotta work. Nag-return ako dun sa drop-off.
Oo. Tapos doon na ako pumasok. Hindi to K-pop. Sa baby metal na ako nakapunta. Hindi siya Tama ka na kasi hindi na to Oo. hindi na K-pop yung pinag-uusapan Oo. natin kung pumasok ka pa Elebs doon. Tsaka umabot na sa dulo eh. Yung Kaya nga pinagbigyan ko na nga siya sa metal kanina eh. LM sponsor, Pero yun na yun, concert oo. po nila. Thank you. Oh, yun na yun. Yan. Oh. Pero yun, ngayon nasa baby metal ka na. Yes. So ba't nandito ka? Uwi na muna nang ako eh. Ay, walis talaga. Hindi, magsi-CR yan. Hindi, ayun. Uy, humimas pa. ano ba yan? Ayan, siguro kasi i-bring back ko lang din yung sa side ko. And then, may naalala kasi ako. Mid-part siya nung story ko. Which is transitioning from Twice to Momoland. Tangina ba nangyari sa mic ko? Sumasabay sa'yo pag gumaganin ka. Ayan. Hello? Ayan. So yun, balik ko lang. Yung nagta-transition ako sa from Momoland to Twice. Tangina, bumalik. Okay, man. Ang nagpasok talaga sa akin sa Twice is yung Korean tropa ko. Si John. John na lang kasi yun yung English name niya. Hindi ko na lang i-mention yung last name, syempre. Shout out. Shout out. John. Robin? Ikaw ba yun, Kuis? Ikaw pala yun? Siya ba yung All nagsabi? this time, hinahanap kita. Hindi. Nasa Korea na uli siya. Actually, nagsabi? ano siya? SoundCloud rapper siya. Uy. Oo. Shout out, Diba? John. Sabi ko nga mag-sign na siya sa amin eh. Oh, para may Korean Yan, artist yan, pa. Oo, oh. 'di ba? Pero Lagyan yan, natin ng coming Korean soon line yung, expansion to Korea. Wow. Uy. Hindi yun totoo. Walang katotohanan yun. Walang katotohanan yun. Pero yun, siya yung nagpasok sa akin sa Twice. Naalala ko yun. Math subject namin. Yung may pencil case siyang napakahaba. Ay, putang ina. Okay, Ayan. mahabang pencil case. May pencil case siya, nakasya yung cellphone niya. Ngayon yung cellphone niya kasi napakanipis. Alam niyo yung dating iPhone 5 na makapal? Yung pa-square pa. Tang ina, hindi magkasya sa pencil case niya yung ganun eh. So yung ginagawa namin, yung Samsung niya na napakanipis, yun yung sinisiksik namin sa pencil case niya. Tapos tabi kami, sweet kami nun eh. Tabi kami nun. Tapos pinapakinggan namin through pencil case. Kunwari, wala lang kami ginagawa. Ganun lang kami. Oo. Tangina, pinagkamalan nga kami bakla ng mga babae. Yun. Pati lalo na yung mga Korean na babae. Kala bakla kami parehas. Tapos naging close kami nun. Tapos yun, after nun Twice. Tapos yun, natutunan ko kung paano uminom ng soju. Ay, hindi pala pwede yun. Hindi pala pwede yun. Underage. Kung Cut saan mo. na napunta. Cut yun. Cut yun. Yun, natutunan ko yung Korean culture, samgyupsal, wala pa anli nun. Oo, wala pa. Wala pang anli Mahal nun. pa yun, no? Tangina, yempo pa yun. Yempo na makapal pa yun, na ganyan kakapal. Literal na galing na palengke. Oo. Tangina, namimili pa kami sa palengke nun. Pinapatanggal namin yung balat. Tapos mag-ano kami. Tapos, kimchi, kimchi fried rice. Lahat na try ko dahil sa kanya. Pero shoutout dyan. Yun. Shoutout. Part siya ng journey ko sa K-pop. Pero, ayun. May segment kasi kami mga bago dito. Unlike last na pumunta kayo, Marvin, and hindi na-experience to ni Edward pa, tsaka ni Kuya Robic, may segment kasi kaming bago dito, which is Story of the Day. Meron tayong Story of the Day galing naman ngayon kay Matthew. Okay. Last episode kasi nagsimula sa akin. So ngayon, Matthew, ano ang story mo? Di ko pwede play sa inyo. Pero may pinakita ko kay Kuya Tim like a few days ago. 2 days ago. Uncle Drive! Tangina. Okay, sige. Ipapakita ko lang yung video sa mga guests natin ngayon. Pero Story of basically, the Day nga, tangina video yung yan. backstory nun. Yung backstory. Yung backstory nun. Para may Wala pa context kasi. Sige. Backstory of the day. Backstory of the day, yan. Backstory of my life. Pakita ko lang. Backstory of my life. Oh, di ba kinat? Trigger warning kung gusto nyo rin. Oh, boss mo yan. Bakit? Makulit ka! Parot ka. Trigger warning din sa mga gustong manood. Sa mga gustong manood ng video na to, it's
pretty gruesome pero natatawa kami. Natatawa kami. Wala pa. Hindi pa napapanood yung video eh. Yan. I-ano natin, i-full screen natin. Dito ka, Icer. Dito ka. Yan na. Taxi. Panot yung driver. Hindi. Yan na. So, taxi driver siya. And then, ayan. Umalis na siya. Nakina talaga ng video na to. Yan na. Tangina, pinagsasaksak na siya. Ayan, nagsasaksakan sila. Uncle Drive. Uncle Drive, hindi pa rin siya umaalis. Hindi pa rin siya umaalis. Ang ina, nakipaglaban na yung pasahero niya. Tapos 30 pa rin yung takbo niya niyan. Panoorin niyo yung gilid Ang bagal pa rin ng takbo niya niyan. Kayang habulin. Hinahabol sila nung sumasaksak sa tao. Nasaksak na siya. Basag yung bintana ng kotse. Tapos ngayon, kino-concern niya, paano daw babayaran. Yan, binigyan na tuloy siya ng pera. Ngayon, binilisan niya na. Nung binigyan na siya ng pera. So, sige, bigay mo yung backstory, Macho. Okay, nalaman ko sa Reddit din kasi. You can see in the video, nag-stop na sila. They're at their destination. A couple of cars. Gang. Parang gang siya na catch sila ng mga kaibigan niya. Gang. Kasi then after the video got viral, in-explain din ng dude yung na... The guy who got or the guy who was? The guy who got... Oh, okay. Natundo. Safe. Pwede. Safe naman. Natoksaman na ako eh. Basically, yan na lang, gang rivalry. Natatawa sa video. Kasi... Kailang basahin ko yung comments na ito. Sige. May hinihintay ka ba? Hindi, magpapalagay sana ko yelo. Ay, sorry. Ako na. Ayan, Kwento ka na lang. Kwento mo. Natatawa kami sa video. Can I do the accent? Go. Sige. Ako kinakabahan ako dyan. Babasa nga ako. Tignan ko, kaya kong basa. Ikaw. The video is not funny at all, guys. Wala talagang nakakatawa. Magaling ko sa accents eh. Yung comments lang kasi napapakatawa. Anong part of the world ba ang gagawin natin? Parang ano siya eh. Anong Jaime accent? Pakinggan mo, Kois. Tama mo. Angka! Yung driver. Oh my God, please. Yung natatawa lang kami is... May isang comment doon. Ano ba yung comment ko? Uncle driving at 30 kilometers per hour, strolling like he wanna see all possible. Hindi, kasi ito yun. Sige, ako na kasi ang pangit magkwento ni Macho. Sorry. Sige. Sorry, guys. Sorry. So, ito yung scenario. Sorry. So, dumating na sila sa destination nila. Nung pagdating nila, bigla silang in-intercept ng gang. Ng gang. Tapos, siya yung nakatakbo paloob ng taxi uli. Ngayon, before nun, pinagsasaksak na sila. Hinahabol na sila ng kutsilyo. Nung nandun na siya sa kotse, sinasabi nung pasahero, "Drive, uncle, drive." Tapos yung yung taxi driver, "Oh my God. Oh my God. Oh my God, Honestly, please stop." In that Tapos, scenario, oh my God. Diba? Oh my God. So, eto basically yon. Yung ibang pinto niya open kasi. So, pinagbubukas na yung pinto ng kotse. Tapos, sinasaksak na. Ngayon, nagsarado niya na successfully yung isang side niya. Binasag na yung bintana. Di pa rin Di pa rin nag-drive yung driver.
He's still not driving. Oo, tapos yung ginagawa lang ng driver, nakayuko. Oh my God. Oh my God. Oh my Nag-fetal God. position siya. Tapos ngayon, etong yung sa pasahero, nataga-taga na, nasaksak-saksak na sa gilid-gilidan. Yung driver, oh my God, why? Oh my God. Bakit yung accent mo hindi pang pang African or African American, pang Indian eh. Indian naman talaga siya. Indian ba? Sorry, di ko nakita yung video na maayos. Oh my God. Oh my gumagano. God, friend. Oh my God, I please, think no. I think Nangina. we should get this done. Literal kasi, yun yung nangyari. Tapos, nung pinaras siya, na binigay na yung pera, tsaka siya nag-speed up. And then, ayun, yun yung pinaka-story. It's Ang just pangit naman ng it's just a story. very fascinating Parang wala video. siyang fight tsaka Na- flight. Oo, wala, It's no so fight or flight. stupid. Imagine being that dude and you got stabbed like over 30 times. Tapos para lang makatakas ka, kailangan mo pabayaran. Tapos Nag-lock in bigla yung driver eh. pag-alis nyo pa, dadaling ka pa sa ospital, babayaran mo pa yung hospital bills mo. Eh di parang tangay na sana ambulansya na lang yung kumuha sa'yo. Literal na pay to win. Oo, literal na pay to win. Mali, pay to live. Pay to live. Pay to live siya. And it's like, Naka-battle pass yung isipin mo, like if he was in a situation and it was a gang that had guns instead of knives, He's dead. he would have been gone. He's dead. Exactly. He would have hit the fetal position. Isipin mo naman kasi, okay lang naman sana kung walang sinasabi yung guy habang sinasaksak siya. But he's going, oh, drive! Oh, drive! Oh my God. Oh my God! Oh my God. Happening? Oh my God. Happening? What is Oh my happening? God, please no. morning pineapple. Who lives in a pineapple under the sea? And it wasn't even just like one dude ganging up on him. It was like 3 dudes Yun na nga. sticking themselves into the car like... Ngayon, nakaramdam kasi ako Nang? na ang pangit ng kwento nga ni Macho. Which is totoo naman talagang nangyari. So may prepared din talaga ako. Ngayon, okay naman yung story niya. I'm not gonna say nothing bad. Pero yun nga. Bro had a backup. Oo. So, nakaramdam ako. Yun lang. Kaya Plan B. Title defense to, tas hindi Oo. pasado yung una. Oo. Hindi. Pinarevise ko yun. By group yung thesis. Pinarevise. Kasi ano ako eh. Graduate. Sana all. Ay. Graduate. Ng senior high. Graduate. Fresh grad! Oy! Ayan na! Shoutout po kay Marvin. Hindi, ano rin din. Muna, bago ano. Wag muna natin to i-release para maka-graduate siya. Baka ano eh. Ano, hindi. Baka ma-jinx. Pero ano pala. Good story. Pero even better story galing kay Marvin kasi gagalvin na siya! Yan. Hindi ano, wag nating i-release para hindi para ma-jinx kasi baka Hindi, panood to by nung by the time na naka-release na tong Na-edit na video, to. naka-edit. Graduate doon, after nun, graduate Kasi, na. ganun Impromptu katagal ba? mag-edit yung boss nyo. May dalawa pang ano. Nakalimutan yung lalagyan ganyan na lang katagal si dito, boss nyo. editor's note, congrats Marvin, graduate ka na. Yan. Salamat. Impromptu ba yun? Kukwento ko talaga. Oo. Nakalimutan ko kasi, dapat talaga meron tayong sariling segment para kay Marvin eh. Pero wala, nakalimutan ko na eh. Pero ngayon, at least naalala ko. Exactly. Galing. Galingan mo na lang yung Galing. edit, yung ano, yung may airplano, tapos yung may Oo. nakasabit na banner, tapos dun nakasulat yung ano. Hindi, alam mo Marvin, ikaw yung mag-direct sa kanya paano niya i-edit. Anong ilalagay niya para sa'yo? Bahala na siya. May Ay, suggestion May- ako. go. Bahala na. Sa tingin ko, i-keep natin yung aeroplano ni Kai. Oo. Pero yung aeroplano maglalaglag ng bomb. Oo. Uy, huwag ganun. Hindi. Pagbagsak ng bomb, Confetti, lalabas confetti. yung mukha ni Marvin. Ayan! Dapat yung ano lang, yung stock animation, susupin lang. Oo. Kasi yung naka-PNG, di maayos yung cut nung... It's either di maayos yung cut or yung fake na PNG. Ayun, fake PNG. Fake PNG. Ngayon, kasi kayo yung creatives, kayo gagawa niyan. Ba't ako? Ay. Suggest ka pa, ha? Ayan, Oo. gagagawa mo, niyo. Safe ako, wala pa akong trabaho. Oo, ayan, tama. Hindi, sa banda kita, putang ina kayo. Chill. Kalma. Mag-audition na nga ako Ina, mamaya. nag-ano na ako. Putang, Mag-audition ako mamaya, papakita kita. sige. Pero ito yung second story na backup ko. Yan. Kasi ang pangit. This is from Reddit r/gigil ako. Uy. Ay. Yan. Aha. So itong subreddit na to, ano siya? Naglalabas dito yung mga redditors ng
Kung saan sila gigil na gigil. Pwede ka Paano pala dyan. gigil na gigil? Oo. Lagi ka galit eh. Tang ina, popost ko kayo lahat Uy, dito. uy, Ay, hindi. Paano gigil na gigil? Gigil na gigil o naiire. Parehas lang yun. Hindi, pero ito, this is from a post of Someone Cares. It's about parenthood and children. Ngayon, mga bata pa tayo, wala pa tayong mga anak. Bye-bye, Iser. Bye, Iser! Yan, eh. Baka may Umalis lumilipad na. na dyan. Umalis na anak ko. Nak. Anak Yan. mo, anak mo. So- yan. Magkapatid sila, hindi anak mo to. Ha? Di ba may anak na si Robic? Ito panganay ko eh. Tang ina eh. May anak na si Robic. Hindi- Happy birthday, Jan Robic! Yan! Happy birthday, Jan Robic! Pero ito yung so this is just about the post na ginawa ng Someone Cares na Facebook page. Okay. Okay. Ito yung caption niya. Okay. Kung mag-aasawa ka sa edad na 30, mag-anak ka ng 31. Pag 42 ka, 31 na bata. grade 4 pa lang anak mo. Pag 50 ka, grade 12 pa lang siya. May 4 years pa sa college, gastos pa rin hanggang 54 ka. Paano kung 3 anak mo? Sigurado sa edad ng mong 50, may elementary ka pa. Pag 60 mo, may high school ka pa. At yung pension mo, diretso tuition. Ikaw, saan ka? Puro bayad. Wala pang gala. Oo. Ngayon, tumutuloy pa din to. Caption niya pa rin to. Pero kung maaga ka mag-asawa, 20 ka, tapos mag-anak ka ng 21, 42 mo, college na anak mo. 50 mo, tapos na sila. Travel ka na lang. Pag 60 mo, pension ka na, may allowance ka pa dahil nagbabantay ka ng apo. Suffer now, enjoy later. O enjoy now, suffer later. Ikaw pipili, pero sana piliin mo yung hindi ka hiningal sa gastos hanggang pagtanda. Okay. Ngayon, This is the caption. this is the caption of the post na pinost ko Siyempre, sa Reddit. may comments. So Wait, ito yung Reply. ito yung sinabi ni OP. Gigil ako sa tangang to. So yun ganun siya yung Okay, subreddit na thank to. God. So parang kung saan sila gigil. Okay, Okay. yeah. So ito yung sinabi ni OP. Gigil ako sa tangang to. Uy. Hindi ko alam kung pang-engagement ba pero nakakagigil. Talaga ba ipopromote mo ang pag-anak at an early age? Ang mahal ng bilihin ngayon tapos at an early age for sure wala ka pang financial stability. Mga ganyang edad ang nagbabaon sa utang at loan at super struggle para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ng bata. Pangit na nga ekonomiya natin, pangit pa education system ngayon. Diyos ko, kahit may pera ako, ayaw ko pa magkaanak dahil risky. Napakadelikado sa Pinas at magastos at tapos ipopromote pa to. Tang inang ubo sa utak yan, di na gumaling. Patanga ng patanga ang post ngayon para lang kumita. So yun yung post ni OP. And kung gusto nyo, basahin natin yung comments. Okay. Okay. Yan, wait lang. Hanap tayo ng magandang comments. Totoo Hindi, na. sige, ito. Yung pinakataas. Yung ano, Feeling Yung ko may pinakatap, bago mo basahin, feeling ko may trajectory yan kasi very unlikely na may boomer na Pinoy na nagre-Reddit. So, ito Sige, ngayon, tingnan natin. I'd rather just enjoy now and enjoy later. Lamaw, child free, let's go. Which is, a lot of, sa age natin, oh, yun choice yung nila. route nila. Yun yung choice nila, yes. Oo. Ako actually. Safe. Ganun ka din, Oo. Kuis. Safe. Ikaw din. Gusto nila mga ano O magpaligate na kayo't kagad Hindi ngayon. mamaya kasi ma-inlove Pwede ako naman. bigla. So wala naman ako. Parang gusto na lang ng mga tao yan maging dink. No. They like dinks. Dual income, no kids. Ewan ko. Dual income, no kids. D-I-N-K. Mm. Dink. Dinks, ano? Uy! Uy! Dink. Ano, D-I-N-K. Dinks. Favorite rendition ko yun, Dinkwad. Mm. Dual income, no kids, with a dog. Ayan. With a dog. Oo, yun yung parang anak nila. Oo. Gets ko yun. Hindi, ako din, kasi may husky ako. Ewan ko kung anong sasabihin Siya pala. ko doon. Wala lang, relate lang ako. Cute ka husky. Relate Ito lang ako. yung husky. Ito yung husky. Ayan, ang cute kaya. Timo, hello Si Timo. Timo yung pangalan niya. Timo. T-A-M-O. Teamo. Akala ko Timo. Teamo yung spelling niya. Pero Alam mo spell- muna yung League of Legends Oo. na yun, no? Parang ano yung sa Nagtatanim I ng love you. Ganun. Tatanim ng ano. Pero ano siya, one word. Pero Bisaya, gano'n. Te amo siya, hindi te amo. No? Amo,
Timo. Di ako Yan. ay. Pero ito, isa pang comment. Ganitong mindset din yung ginagawang retirement plan yung mga anak nila. Oo. True. Oo. Which is yung nangyayari kay Carlos Yulo. Oo. Yes. Ayun, alam ko a lot of siguro kung mag-viral man tong podcast natin. Sana wag. Sana oo, para makapag-away ako sa Facebook. pero yun, kasi... Kaaway mo mga boomer tsaka mga blink. Oo. Hindi, ano siya, sa perspective kasi ni Carlos Yulo, siguro, wala naman kasing mali talaga sa ginawa niya eh. Oo. Pero for the parents to ask for everything that he's worked for, and everything na nakukuha niya in terms of what he's worked for, tapos, yung mga extra pa, parang too much na yun. Oo. Ulul. Oo, Tapos parang yung ano na rin yun eh. Oo, gets ko yung utang na loob, oo. Pero yung problem kasi, hindi naman yun, ano siya eh, product siya. Hindi siya investment. Oo. Yun. Yun naman talaga yung panlaban nila eh. Oo. Parang, ginawa namin lahat to para lang umabot ka sa Oo. point na ganyan. Oo. Hindi naman dapat Tsaka, ganun. Which is, yung sa parents dapat, ang mindset siguro, ako hindi pa ako nagkakaanak, pero Ika, sure. sa ano ko, sa mindset ko, ang pinaka, ano kasi, kung mag-aanak ako, gagawin ko lahat para maging maganda buhay nila. Yes. Hindi para maging maganda buhay ko in the future. Dahil sa kanila. Dahil Yes. sa kanila. Hindi dapat ganun. And I think, yun din yung tinuro sa atin na maganda. Ng parents namin ni Matthew. And I think nakikita mo din yun eh. Wala akong pwede sabihin about sa parents ko. Oh no! Hindi, mamaya off camera pag kumentuhan natin.